Tanong, bakit nga ba nakipagpulong pa si Pangulong Aquino kay Purisima tungkol sa detalye ng isang sensitibong misyon kayong suspendido na ito noong panahong iyon? Tinext po ng GMA News ang mga tagapagsalita ng Pangulo, sina Secretary Edwin Lacierda at Herminio Coloma tungkol dito, pero wala po silang ibinigay na sagot. Dinipensa ng PNP SAF ang hakbang na ilihim ang kanilang delikadong operasyon. Matipid daw sila sa pagbabahagi ng impormasyon, lalo't ilang beses na kompromiso ang kanilang mga operasyon kapag marami na ang nakaalam. Nakatutok si Jam Sisante. Ayos at masusi ang Bagong operasyon ng PNP Special Action Forces o SAF na ikinamatay ng 44 na pulis noong January 25. 6 na beses na raw sinubukan ng PNP na hulihin ang terrorist bomb maker na si Zulkifli Binhir alias Marwan mula noong 2010. Pero ayon kay Police Director Getulio Napeñas, ang sinibak na hepe ng SAF, lagi silang bigo. 2 beses daw silang natakasan ni Marwan. Yung iba, inabort dahil binakbakan agad sila ng mga armadong grupo bago pa makalapit sa kuta nito. Yung isang operasyon noong April 25, 2014, laban sana kina Marwan at isa pang teroristang si Basit Usman sa Barangay Libutan, Mamasapano, Maguindanao, hindi na itinuloy dahil binawi raw ng 6th Infantry Division ng Philippine Army ang ipinangakong Mechanized Brigade units na kinabibilangan ng mga tangke. Oplan Wolverine ang tawag dito. Yung inabandon kami ng 6th Infantry Division by not providing the mechanized brigade during our operations despite due coordination with them. Napakasakit na pangyayari po yon. Patuloy namang kinukunan ng pahayag si retired Major General Romeo Gapuz na siyang 6th ID Commander noon. Si Major General Edmundo Pangilinan ay Deputy Commander for Peace Process ng AFP Western Mindanao sa Zamboanga. Wala raw siyang matandaang ganitong insidente. May 2014 umupo si Pangilinan sa 6th Infantry Division. There's no truth to that. Yeah. yung nag-withdraw We daw never abandoned and we never withdrew our support. Pero bakit nga ba limitado ang nakaalam sa operasyon noong January 25 at tila last minute na nang masabihan ng mga unit na dapat sumaklolo sa mga SAF na napaengkwentro? Sa paniwala ni Napeñas, nakukompromiso ang kanilang operasyon kapag marami raw ang nakakaalam. The information and preparations of operations are leaked whenever major operations against high-value targets are conducted, as the subjects, both Marwan and Usman, are being cuddled by the MILF, whose members have lots of contacts with the AFP and PNP. Isa sa mga dahilan kung ba't hindi kayo nag-coordinate sa AFP ay dahil may ugnayan tila ang MILF at ang AFP at nabubulilyaso yung mga nauna ninyong tangka. Ano rin po ang basihan nun, sir? Your Honor, hindi po yung aking pahayag. Yung paghahanda po ng Armed Forces of the Philippines operations, naghahanda yung mga kasamahan nila, yung mga tauhan nila. At oftentimes, yung dahil sa paghahanda sa operasyon, lumilitaw at nalalaman yun ng mga contact ng MILF na nandyan sa paligid or nandyan mismo sa mga kampo ng mga Armed Forces of the Philippines. Sa ilalim ng Oplan Exodus, alas 2:30 ng madaling araw ng January 25, sumugod ang 392 na SAF Commando sa pinagtataguan ni Marwan at Usman. Pero bandang alas 5:30 ng madaling araw na nang ipaalam ng SAF ang operasyon sa AFP at kay Acting PNP Chief Leonardo Espina. Halos ganitong oras lang din daw nalaman ito ng 6th ID ng Philippine Army. Kaya raw kulang ang impormasyon ng Philippine Army sa operasyon. Kung meron man daw, paunti-unti nilang natanggap. Gaya na lang ng impormasyon tungkol sa pagkakaipit ng 84th SAF Seaborn, ang grupong nakapatay kay Marwan. Hindi namin alam kung ilan ang SAF na nag-operate. Hindi namin alam kung saan yung kanilang area of operation. Hindi po namin alam kung anong lugar at yung eksakto, lalong-lalo na po kung dito ay may mga civilian communities. Yun po ang mga consideration na ating pong kinukonsider in order for us yung firing po ng artillery. To clarify, sir, so lahat ng hinahanap nyong impormasyon, nakuha nyo lamang ng alas 5, alas 5:30, kaya doon pa lamang kayo nakapagpuputok ng white phosphorus? Your Honor, sa katunayan po, doon lamang namin nalaman na meron pa palang isang grupo ng SAP that is operating.
Nung una po, nung umaga, ang alam namin ay isa lamang pong grupo na which later we found out that is the 50-50 SAC. Nilinaw din ng liderato ng AFP at PNP na wala silang nakuhang utos mula kay Pangulong Aquino para wag nang magpadala ng reinforcement o magdagdag ng tropa. Jam Sante, Nakatutok, 24 Oras.